Sa pagpapatuloy ng ating kwento. Ay dito na nga natanggap ni Jinwoo ang bago niyang sandata ang Kamish Dagger na regalo sa kanya ni Thomas Andre. Ang dagger na ito ay higit na mas malakas sa armas ng Demon King na si Baran. Kasabay nito ay may nagbukas din na napakalaking gate sa ibabaw ng Seoul. May hinala si Jinwoo na monarch ang may kagagawa nito kaya nagtraining siya kasama si Beru. Ngunit sa kasamaang palad nawasak nila ang gym ng association. Makikita ang maraming tao na nagsisiksikan sa kalsada. Ang mga kotse ay naipit na sa matinding traffic dahil inabisuhan na ang mga tao na mag-evacuate para makaiwas sa paparating na panganib. Samantala sa apartment kung saan nakatira ang pamilya ni Jinwoo, tinanong ni Jin-ah ang kanyang ina kung hindi ba sila mag-evacuate. Sumagot ang ina at sinabi na kung magiging battlefield ang kanilang lugar, mas mabuting pumili kung saan gustong mamatay. Nanlaki ang mga mata ni Jin-ah at inis na sinabi sa ina na gusto pa niya mag-college sa susunod na taon, na gusto pa niyang uminom at kumuha ng sariling apartment. Wika nito na ayaw pa niyang mamatay kung kailan magsisimula pa lang siyang mabuhay. Tumawa ang ina at sinang-ayunan naman ang mga sinabi ni Jin-ah. Wika nito na poprotektahan naman sila ni Jinwoo kagaya ng ginawa ng kanilang ama noon. Samantala, makikita na nakaupo si Jinwoo sa taas ng isang gusali, habang iniisip kung bakit hindi niya maramdaman ang presensya ng mga monarch sa kabila ng pagbukas ng malaking gate, at kung saan posible ang mga ito nagtatago. At dahil walang ibang makakagawang pumigil sa gate, batid ni Jinwoo na siya ang kailangang pumigil sa panganib na dala nito. Kinuha ni Jinwoo ang kanyang cellphone at nag-scroll habang iniisip kung sino ang gusto niyang makasama kung sakaling matapos na ang mundo dahil nabigo siyang pigilan ng gate. Agad napako ang tingin ni Jinwoo sa pangalan ni Cha Hae-in. Sa isang dojo, makikita ang biglang pagtigil ni Cha Hae-in sa kanyang training. Wika ng coach na si Mr. Song na napapansin niyang wala sa sarili si Cha Hae-in sa mga nakalipas na araw. Nag-aalala si Mr. Song na baka may namumuo ng takot kay Cha Hae-in. Dahil dito ay ibinahagi ni Mr. Song na normal lamang makaramdam ng takot, kahit siya ay natakot rin noong maputol ang braso niya sa isang engkwentro. Biglang tumunog ang cellphone ni Cha Hae-in at humingi ng patawad si Mr. Song sa pagiging madaldal. Wika nito ay sagutin na ni Hae-in ang tawag. Nahihiyang nagpaalam si Cha at sinagot ang tawag. Pagkatapos na marinig ang tawag mula kay Jinwoo, ay sabik na humarap si Hae-in kay Mr. Song at namumulang nagpaalam na may kailangan siyang puntahan. Wala namang nagawa si Mr. Song kundi ang tanggapin ang paalam ni Cha. Napangiti na lamang si Mr. Song nang mapagtanto kung ano ang totoong nangyayari. Sa isang amusement park, makikita ang labis na pagkabigla ng mga tao nang makita si Jinwoo. Sinigurado pa ng mga tao kung si Jinwoo ba talaga ito. Unti-unting nag-ipon ang mga tao para makiusyoso at nagsimulang magtanong kung sino ang kasama ni Jinwoo na babae, kung girlfriend ba ito ni Jinwoo. Kalaunan ay napagtanto rin ng mga tao na ang babae palang kasama ni Jinwoo ay si Cha Hae-in na kasama rin sa Hunters Guild. Sinipat ni Jinwoo ang paligid at sinabing akala niya ay wala nang magiging maraming tao sa lugar dahil sa bantang panganib ng malaking gate. Tinanong naman ni Cha Hae-in si Jinwoo kung gusto ba ang ganitong mga lugar. Wika ni Jinwoo ay hindi niya gusto ang lugar pero gusto niyang magpunta kahit isang beses lamang. Nagulat si Hae-in at tinanong kung bakit siya ang isinama ni Jinwoo. Nakangiting sumagot si Jinwoo at sinabing si Cha Hae-in lamang ang kanyang kaibigan. Namula at nagulat si Cha nang maalala ang mga sinabi noon. Mga Lodi, palambing po sana ako ng isang subscribe, like at pa-share na din. Maraming salamat po mga Lods. Hiyang-hiyang yumuko si Cha at sinabing nakikinig pala si Jinwoo. Sumang-ayon naman si Jinwoo at sinabing magaling siyang makinig. Sinubukang magtanong ni Hunter Cha kung ano ang impormasyon tungkol sa kakaibang dungsyon na kanilang pinuntahan noon. Wika ni Jinwoo na sa susunod na lamang niya sasabihin kapag sigurado na siya kung ano ba talaga meron sa dungsyon na yon. Napatingin naman si Cha sa kanyang tabi kung saan nagkakagulo na ang mga tao na kumuha ng mga litrato kay Jinwoo. Napatanong si Cha kung hindi ba nakakaagaw pansin ang kanilang ginagawa. Sumagot si Jinwoo at sinabing huwag na lamang pansinin ang mga ito. Napangiti si Cha at napaisip na 2 taon na rin simula nang maging hunter siya. Hindi na niya matandaan kung gaano nakatagal ang lumipas simula nang maranasan niyang lumabas at mag-enjoy. Basta ang alam lang niya ay masaya siya kapag kasama si Jinwoo. Biglang tinuro ni Jinwoo ang isang ride at tinanong si Hae-in kung gusto sumakay roon. Sumang-ayon si Cha nang walang pagdadalawang isip dahil dito ay tinanong ni Jinwoo kung gustong sakyan ni Cha lahat. Sumagot si Cha na may magandang ngiti at sinabing gusto niyang subukan ang lahat ng ride. Pero nang subukan na nilang sumakay sa roller coaster, sa drop down, at haunted house, ni katiting na emosyon ay wala silang pinakita. Kaya naman pagtapos ay nagtanong si Jinwoo kay Cha kung hindi ba ito nag-enjoy habang sila ay kumakain. Sumagot naman si Cha na nag-enjoy siya ng sobra habang umiinom ng soda. Nagtaka si Jinwoo kaya tinanong si Cha na kung nag-enjoy ay bakit hindi man lang ito sumigaw kahit isang beses.
Nangalumbaba si Jinwoo at napaisip na baka masyadong mabagal ang rides para sa isang S-rank hunter. Tinanong ni Jinwoo si Cha kung nabagalan sa rides. Agad namang sumang-ayon si Cha. Nagulat si Cha nang magtanong si Jinwoo kung gustong sumakay sa totoong mag-enjoy siya. At sa isang iglap, sa isang napakagandang takip silim na himpapawirin, may isang malakas na puwersang biglang lumusot sa mga ulap. Ito pala si Kaisel habang sakay sina Jinwoo at Cha. Nagtanong si Jinwoo habang nakatayo sa likuran ni Cha kung nagustuhan ba ang kanilang ride. Sumagot si Cha habang pinagmamasdan ng buong paghanga ang nakikita ng kanyang mga mata. Wika niya na mabilis, mataas, at maganda, gustong-gusto niya ang ride. Nagtanong si Hain kung bakit pumunta pa sa amusement park kung pwede namang maka-experience araw-araw ng ganitong klaseng saya at kalayaan. Sumagot si Jinwoo habang nakatingin sa malayo na ang amusement park na yon ay itinayo sa gate kung saan nawala ang kanyang ama. Kaya gusto niyang pumunta roon kahit isang beses lamang. Nagulat si Cha pero nagpasalamat siya na dinala siya ni Jinwoo roon at sa lahat ng tulong na ibinigay sa kanya ni Jinwoo. Sabi naman ni Jinwoo na may gusto pa siyang ipakita kay Cha. Tuluyang lumubog ang araw at sumapit ang gabi. Makikitang masayang nakaupo si Jinwoo at Cha sa ilalim ng mga kalangitan na maraming bituin. Masayang-masaya si Hain habang hinahangaan ang ganda ng kalawakan sa gabi. Dahil dito ay isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Jinwoo. Kinabukasan, habang papalapit na ng papalapit ang araw na kinatatakutan ng lahat, sa tapat ng building ng Korean Hunter Association ay makikita ang isang bagong promoted na B-rank hunter na nakatingin sa itaas at nag-isip na ilang araw na lamang ay magbubukas na ang malaking gate. At dahil isa na siyang B-rank ay dapat siyang mag-ingat. Pero habang naglalakad ay aksidenteng may nakabangga sa kanya. Galit na lumingon ang B-rank hunter sa nabangga at pasinghal na tinanong kung sino ito. Imbes na sumagot ay nakakatakot na tingin lamang ang ibinigay ng dambuhalang nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Nagsimulang magbulungan ang mga hunters na nakabantay sa pagbubukas ng gate at sinasabing may kaguluhan na nangyayari. May nagsabi pa na ang kalaban ng B-rank hunter ay mas malaki pa sa hunter na si Madong Uki. Galit na sumigaw ang B-rank hunter at pinilit na humingi ng pasensya sa kanya ang dambuhalang lalaki dahil nabangga siya nito. Hindi makapaniwala ang mga hunters na nakapalibot dahil kung hindi mag-ingat ang B-rank hunter ay baka umuwi ito ng nakaambulansya dahil sa laki ng kalaban. Pero hindi pa man nakakatapos ang hunter sa pagsasalita, ay walang awang siyang kinain ng dambuhalang lalaki sa harapan ng iba pang mga hunters na nabalot ng takot ang mga mukha sa matinding pagkagulat. Ngumisi ang dambuhalang lalaki nang magkagulo ang lahat sa takot habang puno ng dugo ang bibig. Pagkatapos ay nagpakawala ang dambuhala ng malakas na kapangyarihan. Tumilapon ang lahat ng mga hunters. Makikita ang isang hunter na humampas ang likod sa pader at hinambalos pa ng kotse para tuluyan itong mamatay. Nabalot ng makapal na usok ang paligid. Nang humupa ang usok ay sumigaw ang dambuhala na makinig sa kanya ang mga pipitsuging mga tao. Wika nito na simula sa mga sandaling iyon ay papatayin niya lahat ng mga tao. Gamit ang kanyang ngipin at kuko, wawasakin niya ang mahihinang katawan ng mga ito. Pinakilala niya ang kanyang sarili bilang King of Beast o ang Beast Monarch. Samantala, sa isang payapa at tahimik na kabubatan mula sa likuran, ay nagtanong si Jinwoo kung gustong kumain at maglinis ni Cha sa malapit na restaurant na kanyang alam na nagluluto ng masarap na umagahan. Sumang-ayon si Cha. Humanda si Kaisel para isakay sina Jinwoo at Cha pero nagtanong si Cha na sinabi ni Jinwoo na malapit lamang naman. Wika ni Jinwoo ay 5 minuto rin kung tatakbuhin niya ang distansya ng full speed. Napaisip si Hain kung gaano kalayo ang kayang takbuhin ni Jinwoo sa loob ng 5 minuto. Samantala sa opisina ni Woo Jinchul, makikita itong sumisigaw dahil sa balita tungkol sa kalaban na nakapasok sa Hunters Association. Agad rin naman itong kumalma at agad na tinanong kung may mga namatay sa gulong dulot ng kalaban. Sagot ng tauhan na hindi pa nabibilang kung ilan ang tamang bilang ng mga namatay. Gulong-gulo si Woo Jinchul dahil alam niyang ilang oras pa bago bumukas ang gate. Tumayo si Woo Jinchul at tinanong ang tauhan kung nasaan si Jinwoo. Sabi ng tauhan ay hindi nila ito matawagan. Biglang dumating ang isang tauhan at ibinalita kay Jinchul na may dumating na isang hunter na kayang harapin ang halimaw. Gulat na tinanong ni Jinchul kung si Jinwoo ba iyon. Tumanggi ang tauhan at sinabing isa itong world-class hunter. Ito pala ay si Lennart Nerman, ang pinakamagaling na hunter sa Germany.
Habang nakatayo sa harapan ng halimaw ay patuloy ang tanong ni Lennart Nerman sa sarili kung kaya ba niyang matalo ang halimaw o siya ang mamamatay sa laban. Naisip niya na siguro kaya siya nakatakdang pumunta ng Korea ay para talunin ang halimaw. Habang naghahanda sa pakikipaglaban ay biglang dumating si Thomas Andre at mayabang na pinaalis si Lennart Nerman. Wika nito ay sagabal lamang si Lennart sa kanya. Samantala, sa restaurant kung saan nakahanda na ang masasarap na pagkain, nakatanggap ng tawag si Jinwoo mula kay Jinchul. Agad na tinanong ni Jinwoo kung may nangyari bang hindi maganda. Tinanong ni Jinchul mula sa kabilang linya kung bakit hindi siya matawagan. Pinaliwanag naman ni Jinwoo na nasa lugar siya na walang signal. Sinabi ni Jinchul ang tungkol sa halimaw na nagdulot ng gulo sa Seoul. Hindi makapaniwala si Jinwoo dahil alam niya ay may ilang araw pa bago magbukas ang gate. Sinabi ni Jinchul na totoo ang kanyang sinasabi. Nagsalita muli si Jinchul at sinabing nagawang matalo ng halimaw ang isang buong guild sa isang iglap lamang. Hindi ito isang normal na halimaw. Nakatanggap rin siya ng report na kasalukuyang hinaharap ni Thomas Andre ang halimaw. Nagulat si Jinwoo na wala siyang nakuhang report mula sa kanyang mga shadow soldier na inilagay kay Thomas Andre para magbantay. Napaisip si Jinwoo dahil napansin niyang mahina ang signal niya at ng kanyang mga shadow soldier. Para bang may nanadyang harangin ang kanilang koneksyon. Kahit ang mga soldiers na ginagamit niyang coordinates ay hindi na niya mahanap. Sinabi ni Jinwoo kay Hain na may problema sa Seoul. Inusisa naman ni Hain kung bumukas na ba ang gate. Tumanggi naman si Jinwoo at sinabing iba ito. Unti-unti na pagtagpi-tagpi ni Jinwoo mula sa biglang pagsulpot ng makapangyarihang halimaw, ang pagharap ng isang world-class hunter rito, at ang mahinang signal, mukhang may ideya na siya kung ano ang nangyayari. Tinanong ni Jinwoo si Jinchul kung may shadow ang halimaw. Mahigpit na ipinag-utos ni Jinwoo na siguraduhin kung may shadow ang halimaw. Samantala, makikita ang pagkagulat kay Lennart habang pinagmamasdan ang malakas na aura ni Thomas. Ang ibang guild member sa likuran ay napasigaw ng gulayat. Wika naman ni Thomas na huwag lang tumayo ang mga ito sa likuran, magsimula ng mag-rescue ng mga tao. Sinipat ni Thomas ang halimaw at hindi siya natutuwa sa ginagawa nito. Para sa kanya ay dapat lamang parusahan ito ng kamatayan. Makikita ang matinding kapangyarihan na nagmumula kay Thomas Andre at sa Beast Monarch habang magkaharap sa isa't isa. Agad na umatake ang Beast Monarch pero hindi umepekto sa matibay na balat ni Thomas Andre ang matatalas na kuko nito. Binigyan ng malakas na suntok ni Thomas Andre ang Beast Monarch at napaangat ang mukha nito sa lakas ng atake. Muling umatake si Thomas at sinuntok ulit ang Beast Monarch. Pagkatapos ay sinakmal ni Thomas ang mukha ng Beast Monarch at inihambalos ang buong katawan nito sa lupa. Nagpatuloy ang kwento sa pagdating ni Choi Jung-in, ang guild master ng Hunters Guild. Pagbaba sa kotse ay nagtanong ito sa isang guild member kung ano na ang kalagayan ng pag-evacuate sa mga tao. Sumagot naman ang guild member na patuloy pa rin ang pag-evacuate ng mga tao sa building. Muling nagtanong si Choi Jung-in kung ano-anong mga guilds na ang nakadeploy sa site para tapusin ang halimaw. Sabi ng guild member ay Fiend Guild at White Thager Guild ang nakadispatch sa site dahil nagbabantay ang mga hunters sa Colossal Gate, pero kahit ganoon ang sitwasyon ay mapapabilis naman ang pagkatalo sa halimaw. Nagulat si Choi Jung-in dahil paanong mapapatay agad ang halimaw. Pinaliwanag ng guild member na kasalukuyang nagkikipaglaban si Thomas Andre, isang national level hunter sa makapangyarihang halimaw. Bigla namang hindi napalagay si Choi Jung-in dahil sa naramdamang nag-uumapaw na malakas na presensya, mas matindi kumpara sa naramdaman niya noon sa Jeju Island Raid. Napaisip si Choi Jung-in kung anong halimaw ang totoong kinakaharap ni Thomas Andre. Samantala, makikita ang pagtilapon ng Beast Monarch sa isang building at halos mahati ang gusali sa gitna sa lakas ng pagtama. Malaking komosyon ang dinulot ng pagbagsak ng Beast Monarch sa lupa. Pero agad na nakita ni Thomas Andre ang mabilis na pag-akyat pataas ng Beast Monarch sa ilang palapag ng building at mula roon ay umatake ito ng napakabilis. Tumama ang ulo ng kalaban sa tiyan ni Thomas Andre, pero hindi iyon naging sapat para mapatumba si Thomas ni mapaatras kahit isang hakbang. Hinawakan ni Thomas Andre ang tiyan ng Beast Monarch at tinangka itong ipabalibag muli sa lupa, pero nagawang masipa ng Beast Monarch ang kanyang mukha kaya tumilapon siya pataas. Tuwang-tuwa ang Monarch Beast pero agad naman nakabalik si Thomas Andre. Sa pagkakataong iyon ay gumamit na ng reinforcement si Thomas.
Samantala, makikita ang pagdating ng White Fager Guild sa pamumuno ni Baekhyunho. Inanunsyo ng leader ang pagdating nila sa site at dapat ay maghanda na sa pakikipaglaban. Pero laking gulat ni Baekhyunho nang bumagsak sa harapan nila ang halimaw na kanilang kailangang patayin. Hindi ito makapaniwala na napakadambuhala nito at sobrang nakakatakot ang itsura. Nanginginig na ibinaling nito ang tingin sa Steel Tyrant at ganon na lamang ang pagkamangha ng mapag-alaman na si Thomas Andre Palayon. Dahil dito ay lumakas ang loob ng mga guilds at ipinag-utos ni Baekhyunho na patayin ang halimaw. Nagsalita naman si Thomas Andre at inutusan ang mga ito na umalis na doon. Ngumiti ng nakakatakot na ngiti ang halimaw na para bang uhaw na uhaw sa pagpatay. Wika ni Baekhyunho ay paniguradong hindi ito normal na halimaw lamang. Tinangka ni Baekhyunho na mag-transform pero natigilan siya nang tumigil sa kanyang harapan ang Beast Monarch. Nanatiling nakayuko si Baekhyunho at pinilit na huwag gumawa ng kahit anong pagkilos dahil sa sobrang takot. Gumagana ang kanyang animal instinct para makasurvive dahil hindi niya kaya ang kalaban sa kanyang harapan. Tuluyang lumagpas ang Beast Monarch kay Baekhyunho at naglakad palapit kay Thomas Andre pagkatapos ay inactivate nito ang kanyang telekinesis. Nagsilutang ang mga kotse at ilan pang mabibigat na mga bagay sa paligid at sa isang iglap ay sabay-sabay itong nagsilipad palapit kay Thomas Andre. Nagawang maiiwas ni Thomas Andre ang ilan sa mga kotse pero nabigo siya sa mga sumunod at naipit na sa sunod-sunod na pagtama ng mga kotse. Pero laking gulat ng Beast Monarch nang maramdaman nito na tila may puwersang humihigit rin sa kanya palapit kay Thomas Andre. Gumamit pala ng Ruler's Authority o Capture na atake si Thomas Andre. Nang tuluyang makalapit ay buong lakas na inihambalos ni Thomas ang Beast Monarch sa lupa pagkatapos ay patuloy itong pinagsusuntok. Pero nakaramdam si Thomas ng matinding pag-aalinlangan na tila kahit ano ang kanyang gawin ay hindi siya mananalo sa Beast Monarch. Tuluyang nahawakan ng Beast Monarch ang kamay ni Thomas at napigilan ang kanyang pagsuntok. Gumuhit ang nakakatakot na ngiti sa mukha ng Beast Monarch at sinabing tapos na siyang makipaglaro kay Thomas. Nag-transform ito sa isang dambuhalang puting wolf sa pamamagitan ng isa sa mga kakayahan nitong spiritual body manifestation. Pagkatapos ay walang awang inatake si Thomas. Napuno ng takot at kawalan ng pag-asa ang guild members. Pero natigilan ang Beast Monarch nang makita ang Ant Shadow na nakatago kay Thomas. Walang kahirap-hirap na winakasan ng Beast Monarch ang Shadow Soldier na nakabantay kay Thomas Andre. Pagkatapos ay muling sinakmal sa mukha ng Beast Monarch si Thomas Andre at naghamon ng isang laban gamit lamang ang kanilang lakas. Pero bumalik sa dating anyo si Thomas Andre at nagawang makawala sa pagkakasakal ng Beast Monarch. Agad na umikot si Thomas Andre at siya naman ang sumakal sa Beast Monarch. Pero laking gulat ni Thomas nang umikot ang leeg ng Beast Monarch at tuluyang nakawala sa kanyang pagkakasakal. Muling sinakmal ng Beast Monarch ang mukha ni Thomas at inihambalos ng malakas sa lupa. Pagkatapos ay nagsalita ang Beast Monarch na nagugutom na ulit siya. Buti na lamang at may malakas na puwersang umatake sa Beast Monarch kaya nakalaya sa pagkakasakmal si Thomas Andre. Ang atake pala ay kagagawan ni Lennart Nierman. Wika nito na hindi niya hahayaan ang Beast Monarch sa masamang binabalak. Hindi maipaliwanag ni Lennart Nierman ang hilakbot na nararamdaman habang nakatayo sa harapan ng Beast Monarch. Sa likuran ay pilit na tumayo si Thomas Andre at inutusan si Lennart na umalis na. Tumanggi si Lennart na sumunod. Wika nito na alam niya ang panganib na kinakaharap pero isa pa rin siyang hunter at kung ito ang kanyang magiging huling sandali ay wala siyang pagsisisihan dahil paulit-ulit niyang pipiliin ang protektahan ang kapwa hunter. Humanda si Lennart Nierman na makipaglaban habang paulit-ulit na binibigkas ang mga katagang pinili niya ang tama pero unti-unting nagbago nang maglakad palapit sa kanya ang Beast Monarch at humandang kainin siya. Bigla ay may sumulpot na Dragon Shadow at dinakma ang Beast Monarch palayo. Ito pala ang Dragon Shadow na si Kaisel. Pero kita ni Lennart Nierman ang pag-atake ng Beast Monarch gamit ang matatalas nitong kuko sa mukha ng dragon dahilan para makawala ito. Unti-unting naglaho ang Dragon Shadow pero biglang sumulpot si Jinwoo mula sa itaas at sinipa ng napakalakas ang Beast Monarch dahilan para bumulusok ito pababa at bumagsak sa lupa. Gulat na gulat si Lennart Nierman na bumaba si Jinwoo sa kanyang tabi. Nakiusap si Jinwoo kay Lennart na dalhin si Thomas sa ligtas na lugar at agad naman itong sumunod. Samantala, hindi makapaniwala ang Beast Monarch na totoo ang sinasabi ng Monarch of Frost tungkol sa Shadow Monarch dahil naamoy niya na si Jinwoo ay isang tao. Tumayo ang Beast Monarch at pinaramdam kay Jinwoo ang kagustuhang pumatay. Nanlisik ang mga mata ni Jinwoo habang nakatingin sa Beast Monarch, ramdam niya ang tindi ng kagustuhan nitong pumatay.
At hindi lamang ito nag-iisa dahil sumulpot na rin ang Monarch of Frost at ang Monarch of Plagues. Nagtanong ang Beast Monarch sa Monarch of Frost kung paano nagagamit ng Shadow Monarch ang labis na kapangyarihan kahit nasa katawan ng tao. Pinagpalagay na lamang ng Monarch of Frost na ang Administrator ang may kagagawa ng lahat. Sa likuran ni Jinwoo ay lumitaw ang Monarch of Plague at agad na tinanong kung pwedeng kainin ang katawan ni Jinwoo dahil matagal na nitong gustong malaman kung ano ang lasa ng ibang monarchs. Humanda sa pakikipaglaban ang Monarch of Frost, Beast Monarch, at ang Monarch of Plague habang nakatayo sa gitna nila si Jinwoo. Ramdam ang nag-uumapaw na kapangyarihan na nanggagaling sa apat na monarchs nang ang pinagsama-samang liwanag nila ay nakabuo ng isang pulang enerhiya na umabot hanggang sa kalangitan. Nagsalita si Jinwoo na simulan na ang laban at nagsilabasan ang lahat ng kanyang Shadow Army pagkatapos ay nagsisugod sa tatlong monarchs. Nagtanong ang Beast Monarch kung iyon ang bagong Shadow Warrior. Agad na nagpakawala ng Ice Breath ang Monarch of Frost at sa isang iglap ay nakulong sa yelo ang mga Shadow Soldiers samantalang si Jinwoo ay nagawang maprotektahan ang sarili gamit ang ibinigay na sandata ni Thomas Andre. Wika ng Beast Monarch na kahit marami ang Shadow Army ni Jinwoo ay walang binatbat ang mga ito sa kanila. Mapanukso namang sinabi ng Monarch of Plague na dapat ay hindi isinama ang kanyang mga anak habang pinagmamasdan ang mga Ant-Shadow. Wika ng Monarch of Frost na bagamat ang Shadow Monarch ang pinakamalakas sa lahat ng mga monarch ay mukhang hindi pa nagagamit ni Jinwoo ang kabuuang kapangyarihan ng Shadow Monarch. Makikita na nabalot ng yelo ang kamay ni Jinwoo habang nakahawak sa sandata pero agad ring nakawala. Pagkatapos ay tinawag at itinuro ni Jinwoo ang Monarch of Frost gamit ang espada at binalaang papatayin ito. Sa galit dahil sa pagbabanta ni Jinwoo ay sumigaw ang Monarch of Frost at tinawag ang hukbo ng mga higanteng Ice Warriors. Tinawag na rin ng Monarch of Plague ang hukbo ng mga taong insekto at sabay-sabay na pinasugod kay Jinwoo. Nagsimulang makipaglaban si Jinwoo sa mga taong insekto pero natigilan siya nang makita ang higanteng paa ng Ice Soldier na yayapakan siya. Pinutol ni Jinwoo ang paa nito at tinuluyang wakasan. Pagkatapos ay sumugod si Jinwoo sa Monarch of Frost na hindi makapaniwala na nagawa niyang matalo ang higante. Pero biglang sumulpot ang Beast Monarch at umatake mula sa likuran. Umiwas si Jinwoo at umatak gamit ang sandata na ibinigay ni Thomas Andre. Natawa ang Beast Monarch at sinabing hindi siya masusugatan gamit lamang ang sandata na gawa sa isang pipitsuging metal. Wika naman ni Jinwoo ay totoo naman ang sinabi ng Beast Monarch kung ang gamit niya ay normal na sandata lamang. Nagulat ang Beast Monarch nang tuluyang maputol ang isang kamay. Agad na napalingon sa likuran si Jinwoo nang tangkain ng Monarch of Plague na ibaon siya sa lupa sa pamamagitan ng isang berdeng kamay mula sa manipulation of mana. Nakaiwas si Jinwoo at makikita ang matinding galit sa mukha ng Monarch of Plague dahil bigong mapatay si Jinwoo. Samantala, nagawa namang maibalik ng Beast Monarch ang naputol na kamay sa braso na parabang walang nangyari gamit ang regeneration. Saglit na tumigil si Jinwoo at pinagmasdan ang mga kalaban na nakahilera sa kanyang harapan. Ito ang pinakamahirap na laban ni Jinwoo dahil 3 laban sa isa. Ramdam ang pagkabahala kay Jinwoo pero makikita ang unti-unting pagbasag ng isang yelo at di nagtagal ay tuluyang kumawala si Beru. Nagmadali si Beru palapit kay Jinwoo habang tinatawag ang kanyang hari. Galit na hinamak ni Beru ang Monarch of Plague dahil sa pag-attack kay Jinwoo at tinawag pa itong insect female. Hindi makapaniwala ang Monarch of Frost na kayang sirain ng isang Shadow Soldier ang kanyang magic binding spell at paanong nakokontrol ng isang tao ang isang Corpse Commander level. Nandalaiti ang Monarch of Plague dahil sa paglapastangan ni Beru at sinabing dapat patawan ng kaparusahan ang mga anak na hindi marunong kumilala ng sariling ina. Muling umatake ang Monarch of Plague gamit ang isang berdeng kamay pero nagawang wasakin ni Beru ang kamay. Gulat na gulat ang Monarch of Plague sa nasasaksihan. Tumigil si Beru sa harapan ni Jinwoo at lumuhod bilang pagbibigay galang. Ang kaninang nakakatakot at walang sinasanto na si Beru ay bigla na lamang gumawa na parang bata sa harapan ni Jinwoo dahil nagpapasalamat na buhay pa rin ang master. Pero natigil ang kanilang pag-uusap nang muling sumugod ang mga taong insekto. Sumugod si Beru at nakipaglaban sa mga ito. Iyon lamang ay habang abala sa pakikipaglaban ay hindi napansin ni Jinwoo ang sorpresang pag-atake ng Monarch of Plague. Nabaon si Jinwoo sa lupa dahil sa lakas ng atake. Hindi pa man nakaka-recover sa attack ng Monarch of Plague ay umulan naman ng daan-daang Ice Spears. Dahil dito ay napilitang iwasiwas ni Jinwoo ang kanyang mga daggers ng sobrang bilis para protektahan ang sarili sa mga Ice Spears.
Makikita na hindi masaya si Jinwoo sa mga nangyayari. Tinanong ng Monarch of Frost kung hanggang kailan ni Jinwoo kakayaning makipaglaban sa magkakasabay na mga atake. Pero imbes na sagot ang makuha pabalik, hindi inaasahan ng Monarch of Frost ang pagbaon ng isa sa mga sandata ni Jinwoo sa puso niya. Wika ni Jinwoo na hindi na makakalabas pa sa gulong ito ang Monarch of Frost na buhay. Galit na sumigaw ang Monarch of Frost habang hinihila ang sandata paalis ng dibdib. Hindi naman pinansin ni Jinwoo ang mga sinasabi ng Monarch of Frost, bagkus ay nagulat siya na bagamat sa puso niya tinamaan ang Monarch of Frost ay hindi ito sapat para mapatay ito. Muling umatake si Jinwoo gamit ang Kamish Dagger Aerial Slash at Shadow Magic para tuluyan na ang Monarch of Frost pero ngumiti lamang ang Monarch of Frost. Iyon pala ay dahil sumulpot ang Beast Monarch sa likuran ni Jinwoo at sinumon ang isang malaking espada mula sa special inventory. Gamit ang malaking espada ay hiniwa si Jinwoo mula sa likuran. Sumuka ng dugo si Jinwoo dahil sa tindi ng tinamong pinsala sa atake ng Beast Monarch. Napasigaw sa galit si Beru dahil sa nasaksihan. Sumulpot sa likuran ni Beru ang Monarch of Plague at niyakap ito saka sinabing handang tanggapin si Beru kahit na hindi siya nito kinilala ng una. Pero hindi ito pinansin ni Beru at nagpumilit na pakawalan siya. Wika naman ng Beast Monarch na wala ng silbi ang paglalaban dahil patay na si Jinwoo at tapos na ang laban. Nagpatuloy lamang si Beru sa pagsigaw. Tinawag nito ang ibang Shadow Soldiers at inutusan ang mga ito na tulungan ang kanilang hari. Naggalit si Greed at tuluyang kumawala sa Ice Binding Spell ng Monarch of Frost. Gulat na nagsalita ang Beast Monarch na maaaring isang malakas na mandirigma si Greed noong nabubuhay pa. Wika naman ng Monarch of Frost na nagsisimula ng magising ang mga high-ranking soldiers. At sa isang iglap ay tuluyan nang ang kumawala ang tatlo pang high-rank soldier ni Jinwoo na sina Tusk, Igris, at Iron. Pero wika ng Monarch of Frost na huli na ang lahat dahil malalim ang sugat na natamo ni Jinwoo. Laking gulat naman ng Beast Monarch at Monarch of Frost nang biglang magsalita si Jinwoo na yon na ang tinatawag nilang malalim habang tumatayo. Doon ay ginamit ni Jinwoo ang Limitless Regeneration. Mga Lods, please paki-hit ng subscribe button at like, at paki-share na din ang ating mga video. Maraming salamat po sa pagsuporta ng aking channel.